Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Ami from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin na yung second half ng May 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso yung mga comments, sa mga nag-hype, sa mga nag-like, yan, sa mga nag-subscriber, ganyan, sa mga bago. Salamat and God bless you all. Sa mga gusto magpa-personal reading, sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo na personal reading at energy niyo lang talaga gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Yan. Or pwede niyo i-connect sa Facebook mismo. Yan. Pwede kayo mag-comment para din ko kayo pulutin. Kasi baka ma-spam kayo. General reading tayo Energy reading by Taurus, second half. Okay. Taurus, relate ka ba kay Aries? Ay, Taurus, happy birthday. Happy birthday, belated, happy birthday in advance. Okay, sa mga Taurus. Victory in some endeavor. Arte ni ate talaga, no? Congratulations, mukhang may tatahakin ka na isang magandang sitwasyon kasi tamo yung mga bulaklak, di ba? Or maybe you have an idea, and may mga traveling, excitement, outgoing situation, or may mga victory na pwedeng maganap o mangyari. Kung saan aspeto ng buhay mo, yan ano? Uy, mag-ingat ka, handito kasi shark. Take care or you will be lost of material wealth. Ingat lang din, tulad naman ng palagi ko sinasabi sa inyo, hindi naman masama ang maging mabuti. Ang tumulong o magbigay, pero tandaan mo palagi, balance and control, ha? Kasi andito si shark. Ingat kayo sa shark o baka nasa dagat. Takot mahilig ako sa dagat, pero takot ako minsan lumusong kasi baka may pating, alam mo yun. Sabi, ganun, di ba? Nagkwento pa talaga si ate. Yun. And mag-ingat talaga kayo sa iyong material wealth or may mga pagkakautang sa iba. Sana wala kayong pagkakautang. Or kung mangungutang kayo, wag na. Or pwede rin kasi dito may mga tao na hayok when it comes sa tulong mo or sa ibinibigay mo, pwedeng na. Ang sama ng bunganga ni ate, no? Hayok, ate, ganun. Ay, dito ka. And we have the spiritual love. And meron tayong disappointment, dissatisfaction with life. Pwedeng sa mga tao na malalapit sa'yo, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kasama sa trabaho, yan. Pero nandun ka sa point na iintindihin mo na lang sila kasi mahal mo sila or magiging very understanding ka this time. Pwedeng nandun sa point na yun, no? Taurus. Pero kung nandun sa point na yun, mga di ba? Na-crack up. Mag-ingat kayo, baka mabasagan kayo ng mga plato, baso, baka masugatan kayo, di ba? Kung ano man yan, but still, nandun yung understanding mo pa naman, kahit pa paano. And also, handito yung point na maybe may tao na magbigay sa'yo ng pagmamahal or you're giving your love. And may mga i-work it out daw kayo, achievement and success. Nandun yung point na bibigay mo daw yung effort mo doon, yung success, ay yung effort mo to success sa isang sitwasyon sa buhay mo or kinakailangan. 'Di ba makakita kayo ng langgam, mag-ingat kayo sa langgam, baka may malanggam kayo. 'Di ba yung mga langgam bago dumating yung sakuna, nag-aano na sila, nag-prepare na sila and you need to be langgam. Ate, pwede ba yun? Hindi. Yung ano lang nila, yung attitude nila. Yan, kuhanin natin, no? Yan, you need to prepare o baka may mga sitwasyon na nagpe-prepare ka na or you need preparation, no? Yan, o may mga i-work it out ka na sitwasyon. At may achievement ka nga actually, work, achievement, and success. Congrats! Ay, sabi ko sa iyo, kasi nasa sa iyo si Ki. Ibig sabihin, may mga magbubukas na bagong oportunidad sa iyo, may mga mag-a-unlock, no, sa iba sa inyo. Successful outcome to your problem is in your hand. Kasi siki daw, nasa kamay mo. Sa'yo ko ba ito palagi nakukuha? Parang palagi kami nakukuha ng ganyan. Yan. Kumbaga, maaaring may mga mag-a-unlock, may mga idea. Yung tulad sabi ko, di ba, may mga work and victory. Yan. Sa love life man yan, sa trabaho man yan, in material things man yan, kasi also we have the material things, di ba? Yan, but there's a success. Or kung may mga bagay ka pa na gusto mo, i-force mo kasi nasa sa'yo si Ki. Yan, may mga
magbubukas na pintuan para sa'yo. Birth or conception of a child or enterprises. Also, this is this is more on your revert. Kumbaga, sa iba sa inyo. Mukhang malaking pagbabago magaganap sa buhay nyo, ha, mga Taurus. Eh, sa iba naman sa inyo is nandun yung point na kung gusto niyo ng trabaho, yes, may mga matatanggap kayo kasi di sa crib. Kung may mga idea kayo, may mga enterprises, negosyo, yan, pwedeng nandun kayo sa point na you starting, new beginning, o kaya mga bagong trabaho, pagkakaperahan, mga ganyan. Sa iba sa inyo, is may mga buntis, mabubuntis, or mga anak. Pwede rin siya, i-connect mo din siya sa mga alaga nyong hayop kung meron man kayo, no? Ay, guaranteed success, as in, palong-palo O, congratulations, pag-uusapan ka raw. Pinag-uusapan ka. Also, the changes that is coming. You will become a star. You become a star Andun yung point na yun, And may mga success talaga na magaganap sa'yo. Congratulations sa iyong successful happen in life. May mga wish na makakamit. Kumbaga may mga matatapos at may mga mag-uumpisa kasi handito si Ki. No? Yun, nakita ko. Baka kung gusto niyo magbuntis, this is the time, Yung mga babae, siyempre lalaki, hindi. Hindi naman kayo nagbubuntis And peace and harmony. Baka may mga kayo, winching. Maganda siya kasi pangtaboy rin siya ng ng mga negative force energy, ganyan. Tapos, rin siya, pang tawag din siya ng mga luck. Yan. Tsaka maganda siya sa kapag yung may mga hangin. Okay, nagkakaroon ng mga peace and harmony situation o pwede rin naman kung may mga tao na hindi kayo naging good in term, pwedeng this time is magkakabati kayo, mga ganang sitwasyon, magkakaroon ng pagbabago. Or nandun yung point na kasi, di ba meron kang, meron kang lily, nandun yung point na siguro may hinihiling ka sa sarili mo o para sa kanila na sana maging okay, peace, magkaroon ng mga peace and harmony. Sa iba sa inyo, mas magiging kayo mas magiging kalma yung ibang aspeto ng buhay mo. Makakaramdam ka ng ganyan. Ay, naku po, beware of a greed. May mga baboy ba kayo? Baka mag-enterprise ka ng baboy. Baboy, Oy, mag-ingat kayo sa baboy, ha? Oo. Basta mag-ingat kayo sa baboy. Hindi ko naman sinisiraan yung baboy. Kumbaga, 'di ba may mga rin sila, sakit minsan. 'Di ba? Minsan, iba dito, double death na sila, tapos bebenta pa, mga ganun. O kaya nag-aalaga kayo ng baboy. When it comes ito, mag-ingat ka sa mga makasarili at sakim na tao. 'Di ba sabi ko naman sa inyo, kailangan mo na ma-enlighten at mag-start ng new beginning sa buhay mo. Ibig sabihin, kailangan mo may kailangan kang baguhin o kailangan mong i-let go ang sitwasyon na 'yun. Kung sa sarili yan, yes. Kung sa ibang tao, ganun din. Tsaka kung may mga high blood kayo, wag na kayo. Kung may mga pananakit na mga may mga sakit related sa mga ganyan. Mga goat, di ba bawal din sa goat ba yan? Kung ano man yan, mga high blood situation. Basta mag-ingat kayo, mga chicharon. Ako po, talaga naman. Diba? Ingat kayo sa mga taong ganyan, And situation in the balance that require careful handling. Sabi ko sa iyo, baka iba sa inyo magba-barbecue kayo, lechon. O di ba sabi ko sa iyo, grasshopper, mas damihan mo daw yung pagkain ng vegetable than sa mga meat. Tapos yung iniinom, kinakain mo rin. Andito rin yung point na basta pag-handling ng mga situation, pera, balance and control, planuhin maigi, ganun. Be creative lang, kung sa aspeto ng buhay mo yan. O nado yung point na this May of second half is may mga sitwasyon ka na iintindihin at babalansihin. Pwede yung mga tao na nasa paligid mo, nakakasalamuha mo kasi ganito sila, baboy sila. O iba sa inyo baka kung medyo nagiging balloons na kayo, ganyan. Baka kailangan nyo na mag-diet, mga ganyan sitwasyon. Well, kung ano man yan, umiwas ka sa mga tao na ganyan ang sitwasyon. Or kung ikaw yan, alisin mo. Your energy.
Baka makakita kayo ng ano, ganyan no, tipaklong. Tsaka yung, ano ba yun, yung ano, yung lucky na parang grasshopper din. Kalimutan ko yun eh. Nakalimutan ko talaga, di ba? Sabay ganun. Energy. Okay, when it comes sa iyong energy. Ang energy, oy, ace ka, oh, panalo. Ang energy mo this time, ang nakikita ko sa iyo dito is, may mga sitwasyon na stable naman. Ako nakikita. Pero may mga sitwasyon na magkakaroon ka daw ng pagpapabaya. Hindi ko alam kung saan. Siguro, kung may mga gusto kang sabihin, i-pursue, gawin, action na siguro nando sa point na yun. Andun din yung point na marami ka daw iisipin o maraming pag-iisip ng mga bagay-bagay na pwede rin kasi na busy kayo. Pwedeng nando sa point kayo kasi marami kang ginagawa ng mga proyekto or pagkakapirahan or iniisip mo kung paano mas lumago yung pera mo, pwedeng nandun sa point ngayon, yung kapirahan mo. Ang energy mo rin is merong kang mga idea na gusto mo i-pursue o kaya is i-create, mga ganyan. Sa iba sa inyo may mga manifesting situation. Alam mo yung energy mo, Taurus, hindi ko alam kung pagod ka ba or ano, pero naglolo kasi yung energy mo. Huwag mo papabayaan yung sarili mo. Sana wala kayong mga sakit. Sana wag niyo pabayaan yung sarili niyo. Hindi ba kayo lamigin? Lamigin ba kayo? Yan. O baka may ano lang. Medyo may stagnant situation kasi ako na nakikita sa iyo eh. Yun na nakikita ko sa iyo dito. May mga sisimulan ka oh. May mga sinisimulan o sisimulan pero hindi mo alam kung paano o alin ang uunahin. Parang nado sa point na yan. Parating kay Taurus. Uy, puro ace oh. Parating sa iyo. I-reverse nyo ha. Okay. Parating sa iyo is, nandito yung point, may sasabihin mo na ako ha, may tao na magkakaroon ng tampo or ikaw ito. May tao na mapangding lang, hindi totoo kumbaga, hindi siya totoo actually. Siguro is more on pretending. Kaya nagpe-pretend. May tao na narcissist. Sana hindi kayo. Okay? May tao na cold, tulad ng sabi ko kanina, di ba? May tao na magiging masyadong parang exaggerated. Siguro pag nakakausap mo, o kaya yung mga actions niya, o yung mga galaw, o kung ano man niya, basta medyo exaggerated siya. O kaya, andun yung point na medyo natatalo siya ng emotion niya. Masyadong emotional. Kumbaga, mas nauuna yung emotion niya than sa thinking. Yung iba ganun ha. Tapos, ang nakikita ko sa iba sa inyo is may mga ini-imagine daw kayo. Gusto mo ba magbakasyon, mag-holiday? Parang nahalo sa point na yun. Okay, parating din sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is 3 days, 3 weeks, 3 months. Parang ganon. There's a blessing coming sa inyo. May blessing. Either opportunity, or there's an idea, or magkakaroon ng mga abundance, or development in some aspect of your life, or may mga happiness ako na nakikita. Meron ka ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla na sitwasyon sa buhay mo. Related ito sa pera or trabaho. Or sa mga valuable things, valuable situation, mga ganon. Nakikita ko rin, may tao na ko-connect sa'yo. Ay, sandali. Ay, oo. May tao na nagdadalawang isip, pero gusto niya kumonek sa'yo. Halimbawa, or ikaw ito ha, kasi nagkakaroon siya ng back and forth situation eh. Yun. Tao sa nakaraan, pwedeng anak mo, pwedeng karelasyon mo, pwedeng kapitbahay mo. Yung pala mangungutay, naku, wag naman po.
Yun. Magkakaroon ng mga disagreement, may mataas ang ego, nandun din yung point na may mga pagkairita, ikaw or someone, may mga battle, or sa iba dito ano to, mga tension, or may tao na they want to compete pagdating sa iyo. Yeah, may mga competition situation din ako nakikita. Sana walang pagtatalo, no? Actually, dito may nakikita ko na pag-uusap related to a territorial eh. Hindi ko alam in what way. Bahay, lupa, kayamanan, territorial, lupa. Kung ano man yan, hindi ko alam. Or kaya baka naman sa trabaho mo, di ba? May tao na nagmamagaling porket matagal na siya doon. Mga ganun sitwasyon. O kaya, kung ano saan man yan. O kaya, limbawa, lalo kung nasa ibang bansa, di ba? Minsan may mga attitude din yung mga ibang Pilipino. Na-realize nyo na ba yun? May mga attitude sila. Diba? Parang, alam mo yun yung, basta yun na yun, alam nyo na siguro yung sinasabi ko. Parang, alam mo, ang Pilipino, so wag nasa ibang bansa kayo, ang Pilipino, ang siyang babaksak sa inyo. Hindi yung mga, sa ang bansa man kayo, hindi. Pilipino mismo babaksak sa inyo. Kaya mag-ingat kayo. Okay, ang nakikita ko rin dito is magkakaroon ng mga may unfinished business ka raw eh. Pero may abundance, happiness, celebration. There's also increase or material happiness. Ako na nakita, magkakaroon ng pagbabago sa iyo. Kakasal ka ba? May ikakasal dito. Or hindi eh. Sa iba siguro magkakaroon lang kayo ng pag-uusap related doon. Yun. Sa iba dito, may mga partnership, collaboration, o kaya is may dealing. Ako na nakikita. Sa iba dito, recognition to. As in, there's a fulfillment, achievement, or may merong, nandun nga talaga si harmony and peace. Yun na nakikita ko dito. Iba dito, traveling. Malayo o malapit. May binada. Or may tao na ko-connect sa'yo in a distance. Pwede nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, nasa kalapit baryo, mga ganyan. May ko-connect or ikaw ang ko-connect. Tingnan natin, dapat mong iwasan, Taurus. Dapat iwasan ni Taurus po. I-reverse niyo yung ano natin, ha? Anak, ang sakit, sakit ng kuko ng anak ko. Umano, naglakad sa batok ko ba? Ginawa kong tulay. Dapat mong iwasan. Okay. Okay, dapat mong iwasan, Taurus, is syempre yung mapanghinaan ka ng loob, hindi ka maging aware, yung hindi ka mag-action, hindi ka mag-moving forward, no? Iwasan mo yung hindi ka makapag-let go sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo na mga dapat na i-let go, i-cut. O kaya yung point na not to put a guard pagdating sa'yo, you need to put a guard din, ano? Yan. Kumbaga, harangan mo yung sarili mo. Sabay-sabay ganun eh, no? Iwasan mo rin yung mahata ka ng nakaraan, siyempre. Nandun yung point na yun, ano? Yung ma-stuck ka, mahata, magkaroon ka ng yung mga sitwasyon na ikakalungkot mo, mga sitwasyon na ikaka-stuck mo, yan, umiwas ka at wag mo lang gawin hanggat maaari. Yung hindi mo, yung mga tao, if there's a bullying situation, ikaw na lang yung umiwas, o kaya wag ka mambubuli, mga ganyan. O wag ka makikisawsaw. Iwasan mo yung ma-imbalance ka, yung mawalan ka tiwala sa sarili mo, believe sa sarili mo. Alam ko naman na may ganun talaga kayo. Pero sometimes, diba, kapag na-over na, minsan nakakapagod din, diba? Basta, balance lang ha. Yung madaliin yung mga bagay-bagay, iwasan mo yon. Yung salungatan na situation, iwasan mo yon. Mga pagtatalo, alita, hindi pagkakasundo. Yung over yung gastos mo din, iwasan mo ha. Pero nasa iyo naman yan kasi pera mo yan. Okay? Siyempre, you need to enjoy your life, no? Pwede ka naman mag-enjoy sa buhay ng ng hindi ka gagastos ng malaki. Yung hindi ka magpursige, ha? Mapanghinaan ng loob, ganyan. Yung mga kaka-stress mo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Taurus. Keep fighting, ha, Taurus.
Any situation happen into your life, keep fighting lang. May mga time daw na pwedeng manakit yung batok mo, balikat mo, likod mo, balakang mo. Ingatan mo na lang. Baka sa trabaho din yun, ano? May namatay? May namatay ako nakita. Or maybe someone's abandoned. May pag-aabandon na. O inabandonahan mo, inabandonahan ka. Or meron ka na aabandonahan. Okay, when it comes sa single dyan, sa single, magkakaroon ka daw ng choices. Pero you need to choose right, sabing ganon, ha? Kaya nga diba parang sabi ko kanina, slowly but surely, or ano yun? Huwag masyadong rush, no? Yun ang sabi. Isa or dalawa sa iba sa inyo, or there's a choices, kumbaga. Ang nakikita ko naman din, is sa mga nagkahiwalay dyan, yes, nagkaroon ng pagtataksil, nagkaroon ng panglalaki, pambababae man yan, handin yung sobrang nirakboton ka, no, itong tao na to, napasok ka talaga sa choices or sa option nitong tao. Pero nalaman mo siya, no? Nalaman. Ganun, ate, oo. Nalaman mo siya. Ang nakita ko rin dito is, well, iba naman sa inyo, dahil sa nagkahiwalay naman kayo, happy na yung iba. Nakita ko naman, yun, happy, single, and contento. Nandun sa point na yun, ano, parang nag-focus na lang din yung iba sa work. Kumbaga nandun sa point na yun. Sa iba, kung nagkahiwalay kayo, ang nakita ko dito, ano, nagkakaroon kasi siya ng, hindi ko alam kung bakit, pero ang nakikita ko sa kanya, nagkakaroon siya ng back and forth emotions o back and forth connection. Yun ang nakita ko. Kung nakahiwalay kayo, kung sino man ang sinamahan nito, or saan siya napunta, meron siyang ganong sitwasyon. Nagkakaroon siya ng options, kumbaga. Hindi niya alam kung kakakaliwa na ba siya, or kakanan na ba siya. Maaring nandun yung point na pag nahatak pa rin siya ng nakaraan. Naiisip pa rin niya yung mga nangyari o naganap, nandun sa point na yun. Yun. Still reminiscing the past situation. Kung pwede rin sa iba is namimiss ka nito. Pwede may nakapagpapaalala sa'yo, diba? Kaya kanya naisip, baka halimbawa may iniinom kayo, o kaya may mga pinupuntahan kayo na nakapagpapaalala sa inyo, pwede nandun sa point na yun. Yun. Pero naalala ka niya. Naalala niya ang connection na to. Di ba nag-ayos si ate? Okay, kung kayo naman may third party relationship, yes, may third party. Hindi na rin naman kasi kayo same page eh. Nito, no? Andun na rin yung puot, isa sa inyo makasarili, nagiging possessive na rin yung bawat isa or isa sa inyo. Hindi na compatible, andun yung conflict, andun yung lungkot, yung sad. Kumbaga naguguluhan na rin din naman yung isa kung kailangan na ba, dapat na ba. Yun, pero ang nakikita ko dito, darating yung time mag-iisa kayo. Mag-iisa, magkakahiwalay kayo. Pero sana wag naman. Kung maayos niyo pa, di why not, di ba? Pero nasa inyo yun. Make a plan. O kaya o pwede rin kasi na hindi kayo maghihiwalay, pero magkakanya-kanya kayo ng may lover siya, may lovers ka. Pwedeng nandun sa point na yun. Yun, baka same naman din kayo, di ba? Na naglulukuhan. Naglulukuhan. Tsaka wag niyo sasabihin na nauna kasi siya, di ba? Kaya mo ginawa. No, hindi rason yun. For me ha, sa akin lang naman yun. Hindi rason yun. Bakit porque ginawa niya, kailangan mong gawin? Ano to, pagalingan? Ano to, paanuhan? Ano yun? Paggantihan? Hindi nakakagood yun ha. Kumbaga parang ano yun parang yung point na ginagawa ni universe, ng angels, ni universe, ni Lord, yung kumunoy na sa tao na nagkaroon ng pagkakasala. Diba? Ginagawa niya, hinuhulma niya yun. Tapos, gumawa ka din kasi sabi mo, diba? Di parang, di dalawa na kayong higupin ng kumunoy, dalawa na kayong tatambog to. Kaya iwasan niyo yun ha. Masama yun. Pero nasa inyo yun. Life niyo yan eh. Kung gusto niyo maki-join sa kumunoy, di why not, di ba? Nasa inyo yun. Tsaka kung alam niyo naman siguro na yung tama at mali, di ba? Okay, kung kayo naman is walang third party relationship, may mga time daw na hindi ko alam kung LDR kayo o kaya is
ano kasi yung pagsiselos, hindi pagsiselos, and then yung isa siguro medyo magdidemand, mga ganyan. May mga time na magiging, sana hindi kayo mag-away or magkatampuhan. Siguro, when it comes to tampuhan, effect lang, mga ganyan sitwasyon, yun ang nakikita ko, pero may konting lungkot ka na mararamdaman sa connection mo or siya ito sa iyo. May malalaman ka daw or may sasabihin siya sa iyo. Pero pagdating when it comes to a love kasi, hando yung love and support pagdating dito sa situation na to. Maaring busy na rin ang bawat isa or magiging busy kayo or may mga ikaka-busy kayo. Yun. You give your effort and hard work when it comes in this connection. Pero magkakaroon ng pagbabagong malaki. May magkakaroon ng pagbabago dito sa connection na to. Hindi ko alam why. Pwedeng iba-iba kasi, pero may mangyayari. As in, may mangyayari na pagbabago. O pwedeng na doon sa point, yung iba sa inyo is may mga isasaayos kayo. Pero, o may inaayos para something. Pero ang nakikita ko sa iba dito, may mga ikakagulat, ikakasyak, o ikabibigla ka na sitwasyon pagdating sa connection na ito. Iba dito mahalaga, importante, at malaking bagay. Parang may sitwasyon na ganoon eh. Ako nakikita sa inyo, or mahandun yung point na may malalaman ka. Ay, ano ba yan? Ano ba yan, anak? Pag ikaw na balian ng buto, tiga natin pera mo. Money nito is universe. Uy. Okay, when it comes sa iyong money, Taurus. Okay, pagdating sa money mo, nandito yung sitwasyon mo na there's a recovery happen into your life pagdating sa pera. Kung baga, halimbawa, dati medyo na-stuck or na-depress or nagkaroon ng mga disappointment or nagkaroon ng kalungkutan o emotional situation pagdating sa pera mo, ngayon hindi. It's more on recovery. You're getting over the worst pagdating sa pera, no? Hando din yung may marireceive ka raw, ang sinasabi dito, hando yung healing or hando yung situation of ano na to, may tao na makikipag-compromise sa'yo no, pagdating sa pera or trabaho ito, mga ganyan. Pera connected, ganun. Ang nakikita ko rin sa'yo dito is you finding peace or there's a start fresh happen into your life pagdating sa pera. Yun na nakita ko. Siguro nandun yung point of thinking na nagkaroon ka ng situation na itatama mo na yung sitwasyon. Siguro mas more ka ng magdidesisyon para mag-ipon, magdidesisyon ka na to work it out, yung pera mo o yung trabaho mo, nandun ka na sa point. Nandun yung clarity. Kumbaga mas nalaman mo yung objective ng sitwasyon mo pagdating sa pera. Nandun sa point na yon. Pero ang nakikita ko dito is may hihingi ng tulong pagdating sa'yo sa pera or either mangungutang, wag naman sana, or may bibigyan ka, or pwede may regaluhan ka, o kaya may marireceive ka. Regalo man yan, or valuable things, pera, sa isang tao. Pwede na doon sa point na yon. Pero dito may tao na na parang may problema siya sa pera. Ano ba yan, ate? Well, nasa sa'yo naman to eh. Kasi magkakaroon ng connection sa taong malapit sa'yo. Pwede halimbawa, dati nagpautang ka doon sa tao na yun. Baka ngayon, utangan ka. O kaya may ginawa yung tao na yun dati sa'yo, connected ang pera. Ngayon, gagawin niya uli. Pwede nandun sa point na yun, di ba? Kasi mabait ka kasi. Sabi ka na. Pero nasa sa'yo pa rin yun, no? This time kasi, you are more on wiser and stronger. Kumbaga, iba sa inyo rin is nandun yung point na baka may mga pagkakagastusan kayo related to your traveling situation, malayo man o malapit, or may tao na kukonect sa'yo in a distance para sa pera or trabaho. Arigato namaste, God bless.